Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin, komentuhan po natin mga tambay, ito po kumakalat sa buong mundo. Kumalat po ito. Ito pong si French President, si Emmanuel Macron ay sinampal o sinapok yata. Sinampal ng kanyang asawa mga tambay na si Brigitte. Ibang klase po, di po ba? Meron din po sa atin umuugong na ganyang First Lady na medyo matapang daw po. Matapang po lang First Lady ng France, mga tambay, o ng French. Ibang klase, no? Pakinggan po natin itong kumakalat na sa buong mundo at pinag-uusapan po si President Manuel Macron, mga tambay, ng French. Paanoorin po natin at komentuhan po natin. Ibang klase, no? Ayaw din na matapang po pala yung asawa ni French President, mga tabay. Ibang klase. O si France. Ibang klase, mga katambay. Inaabot pa nga yung kamay para alalayan nung presidente. Ayaw. Matapang po pala, mga kabayan. Meron din po sa ating bansa na ganyan na umuugong na medyo matapang daw po o matapang din ang ating First Lady, mga katambay. Buti nga ito, ang issue lang nito, matapang at nananapok o sinasabing may pagka-under desire raw po itong sa nakikita po ngayon sa buong mundo, parang under desire raw po itong Pangulo o President ng French, mga tambay. Ibang klase. Meron din po sa ating bansa niyan, mga tambay, ang ating First Lady po, napakarami rin pong marami rin po nakikita ang mga Pilipino katulad po nito. Tingnan din po natin ang ating First Lady, mga kabayan, kung paano po siya maging First Lady po sa ating bansa. Earl will also receive a check worth 200,000 pesos. Earl will also receive a check worth 200,000 pesos. Yan po mga tambay, nakita nyo po. Meron pa po mga tambay, meron pa po. Tingnan pa po natin. Ito pa po mga tambay. Naggalit, nagtampo pa siya. Talagang bad shot na raw po ang Vice President sa kanya, mga tambay. Ito pa po, pakinggan pa po natin. Earl will also receive a check worth 200,000 pesos.
Ito po isa. Kamali. Ito po. Hindi ko po makita. Teka, sandali. Video nasa baba. Ito, tingnan natin to isa. Chat na yan sa akin. She crossed the line. Duterte said, oh, bangag, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag. I mean, wow, you had 6 years. Why did you call, bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she... She crossed the line. Bad shot na yan sa akin. She crossed the line. Duterte said, oh, bangag, bangag, di ba? Imagine a Ayan, matapang din po ang First Lady natin, mga kababayan, di ba? Na sobra na raw po, nag-cross na raw po sa line niya. Kaya hindi na uubra sa First Lady. Pero totoo po ba yung sinasabing may issue na bangag? Tingnan po natin. Pasagutin din po natin si Vice President kung totoo po ba na may issue talaga na bangag. Sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa police report ay nandoon Yung mga tambay, nakita nyo po yung First Lady po ng France o ng French ay saka First Lady po ng Pilipinas, mga tambay. Meron po ba similar? Meron po bang pagkakahawig? Mga kababayan, matapang din po ang ating First Lady. Di ba? Nakita rin po natin, matapang din po ang First Lady ng France o ng French. Nakita nyo po, dire-diretso po yung sinampal, harap-harapan, pagbukas pa lang ng aeroplano, si President Emmanuel Macron o Macron, si President Emmanuel Macron. Matindi, no, mga tambay. Mas patindi po ang ating First Lady, mga tambay. Ayaw na ayaw po at galit na galit po na masabihan po na sila po ay yung issue po ng bangag, yung gumagamit ng pulburon. Pero nung sabihin po ng Vice President na merong police report na sangkot sa Amerika, nanahimik na po. Hindi na po nila pinag-usapan ngayon sa Pilipinas. Hindi na po nila dinimanda o dinibate o pinaimbestigahan sa NBI, sa DOJ ang Vice President tungkol po rito sa issue na pinalabas ng Vice President
na sangkot sa pulburon issue, mga tambay, sangkot. At may police report, mga tambay, na gumagamit at talagang namatay doon sa tinatawag na pulburon party sa Amerika, sa kilalang kilala at sikat na Beverly Hills, mga tambay, na merong hotel doon na sikat. Yan po ay nasa Los Angeles, California, USA. Nakita niyo po, yung sinabi po na galit ang First Lady sa issue ng pulburon, samantalang siya pala mismo ay magkakaroon ng issue na pulburon. Sa Amerika pa. Nakita niyo po, mga tambay, kaya hindi na po bago sa atin na makakita po ng katulad po nito na nangyayari po kay Prince o kay Prince President Emmanuel Macron at kay First Lady Bridget. Di po ba, mga kabayan? Tayo nga po nagtitiis na dahil po ang First Lady natin talagang sinasabi nga po ng karamihan na matatalino nating mga kabayan, ito po ay isa sa nagpapatakbo po sa ating bansa. Yan po ay pinatunayan na rin po mismo ng kapatid ng ading ang Pangulong Marcos, ang ading, at pinatunayan ng kanyang ating nang nagpapatakbo na ng Malacanang ay hindi na ang kanyang ading, kung hindi daw po Romualdez at Araneta. Sino po ba yung Araneta? Di po ba yung galit na galit sa issue ng pulburon? Pero siya may police reports ng pulburon sa Amerika, mga kabayan. Kaya po ito, parang ito po yung nakita na po natin ito at nararanasan na po natin ito sa ating bansa. Ito pong nangyari kay Prince President Emmanuel Macron, mga tambay. Di ba ba? Kaya, kaya lang nakakalungkot lang po, di ba ba? Yung biglang putok ng issue po ng First Lady sa Amerika, bigla naman pong pagkuha, pagdukot, pagkidnap sa dating Pangulong Duterte para itapon at ipamigay sa Netherlands na parang hayop. Di ba? Ganyan sinabi ng Vice President biglang-bigla para po mapagtakpan yung issue ng pulburon sa Amerika. Hindi kaya? Di po ba? Kaya ibang klase po. Wala tayong magagawa. Sila po nasa kapangyarihan. Tapos kontrolado pa nila yata ang pera ng taong bayan. Pera po kasi umiral dyan Kung wala po kasing pera yan, hindi naman po kikilos at gagalaw yata ang ICC, mga kabayan. Nakakalungkot lang. Ayan po. Katulad po nito, itong Prince, grabe po ito. Napakalaking bansa at mayamang bansa po ito. Sa Europa, mayamang bansa po itong Prince. Kaya lang, kahit mayamang bansa ka at powerful ka, pagdating po sa asawa, diyan na po magkakasubukan, mga katambay. Diyan na po magkakasubukan pagdating sa asawa. Nagkaroon po ng mas matapang pa sa presidente ang Prince o ang France. Nagkaroon na mas matapang pa sa presidente na First Lady. Ganon din yata sa ating bansa, mga tambay. Mas matapang na at mas matalino pa kisa sa presidente sa ating bansa ang First Lady yata na isa sa nagpapatakbo ayon kay Senadora Amy Marcos, mga kabayan. Yan po, mga tambay, ang umuugong at kalat na po sa buong mundo. Yan pong nangyari kay Prince o kay France President Emmanuel Macron, mga tambay, ang pagsampal sa kanyang pagsampal ng kanyang First Lady sa kanya. Nakakahiya po ito, mga tambay. Nakakahiya. Nakakahiya. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan, sa ating po mga tagapanood. Tumatangkilik. Maraming salamat po, lalo po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po. Thank you rin po sa ating pong mga kababayan. Nagbibigay po ng mga biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta,
Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Aara Team 88. Thank you po sa mga biyayang pinagkakalo po. Ingat po. Ingatan nawa po kayo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you po mga tambay. Sa muli po, ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.